kumulang 300,000 sasakyan ang dumadaan dito sa EDSA. At dahil libo-libong motoristang bumabiyahe, hindi maiiwasang ilang aksidente. Kaya ngayon sa DF, isang pagsubok na naman ang haharapin namin ng aking katandem na si Isabel Oli sa gitna ng kalsada. Tama ka dyan, Pekto. At isa din sa kanila ang mabibiyaan na isang bonggang at panalong day off. Watch this. Ang Road Emergency Group focuses on the delivery of roadside emergency assistance. Andiyan dyan yung mga ambulance natin and tow trucks para mag-clear ng mga any form of obstruction. Kung saan sila yung nagtatanggal ng mga stalled vehicle at saka yung mga illegally parked, especially or particularly itong EDSA. Bukod sa pagtuto ng mga illegally parked na mga sasakyan, maaasahan din sila para tumulong sa mga aksidente sa kalsada. At isa sa kanilang emergency crew officer ang nagpamala sa matinding dedikasyon sa kanyang propesyon. Siya si Amazing Emergency Crew Jonathan De Leon. Nagugita ako dito bilang crew at nag-aaral akong magmaneho. Nag-aaral akong paano makisalamuha sa mga tao. Taong 2003 nang mag-umpisa ang career ni Jonathan sa MMDA. Pero gusto lang dumaan din siya sa butas ng karayom bago niya nagamay ang ganitong trabaho. Medyo mahirap kasi may time na maiipit ka at may time din na malalaglagan ka ng towing bar. Mahirap tanggalin yung tornilyo, kadena, mahirap kausap yung rider, gano'n. Saka minsan maaasar ka na lang pero kailangan mong magpasensya. Araw-araw, 12 oras ang pinapasukan ni Jonathan upang may uwi ang mahigit na 9,000 piso na sweldo kada buwan sa kanyang pamilya na nasa Pangasinan pa. At kahit umulan man at umaraw ay tuloy pa rin ang pagbagtas ni Jonathan sa kalsada. That's why winner na winner ang performance nasa kanyang bossing. Actually, napakagaling nung taong yon. May kusa yung tao na yon at hindi mo na kailangan tututusan. Sana marami pang Jonathan De Leon na makasama ko sa trabaho. Next naman, Jonathan, sino bang inspirasyon mo at ganado ka palagi sa iyong work? Sa ngayon yung mag-ina ko nandun sa probinsya. At may mga kapatid pa ako nag-aaral na 2. Tsaka kahit pa paano natutulungan ko rin sila. Dahil balita ko, palaging pasaway at pa-cute-cute lang itong si Pekto sa kanyang mga sweets challenge. Hindi uubra sa akin yan dahil kailangan na ng kamay na bakal. Mula sa inyong lingkod, ang amazing Madam Beldama. Kapal na mukha, bigyan mong piso na ako, pulubi! Hay! Okay. Ano ba pala, Dong, sa Hindi, personal, Dong, ha? hindi, sakto lang. Dali, kamukha mo si Betong. ay, ako, sino ba nagagaya sa akin yun, Dong? Oy, halika na. Kasuhan ko yun. Halika na kasi pati. Si Mang Abe. Dong! Abe. Ano gagawin, Dong? Ikakabit yung gulong doon? Dong, ikabit ko, Dong. Utusan ba ako, Dong? Sa sumunto na ganito, Dong, utusan ako, Dong. My God, na mabigat. Baka magkala sa kasi Eduardo nito, Dong, ha? Dong, paano ba ito, Dong? Paano ba to? Ipasok? Naku! Sandali. I-shoot mo, ha? Shoot! I-shoot mo. Sige, Dong. Asa yung butas? Sentro? Ayan. Grabe, Dong. Alam ba, Dong, sa yaman ko, Dong, hindi ko pa ginawa ito sa buong buhay ko, Dong. Ginusto mo yan, Madam Bel. Kaya panindigan mo yan. Tigilan na ang pagtataray at umpisahan na ang pagkabit ng bagong gulong para magamit na natin itong tow truck sa EDSA. Nahiya naman ako sa iyo, Dong. Ang sabi kaya sa kontrata ko, supervisor ako dito. Hindi yung ako lang nagtatrabaho ng ganito. Maganda ka dyan, ha? Maganda ka dyan. Ganito lang pala ito, Dong, no? Simple lang, Dong, no? Paano malaman, Dong, kung nasa dulo na, Dong? Sisikip yan. Sikip? Ng bonggang-bongga yan. Di mo na yan masabit. Dito na, Kuya Abe. Masamasahihin mo ko, Dong. Masamasahihin mo ko, Dong. Yan.
Ayan, ang ganda no? Habang nagkakabit ng gulong. Ayan. In fairness, Madam Bel, ikaw na yan. Nako, ikaw na talaga yan. Baka magselo si Eduardo. Masakit na no?